Bumili ako ng Mio MXI na sira. Gusto ko kasi matuto magbiyak at magbuo ng motor para malaman ko kung kaya ko bang makagawa ng motor from zero. Tara, samahan nyo akong wasakin tong motor na to. So, hindi na siya maandar. Bale, nalobat lang daw yung battery. Pero huling gamit naman daw, maandar naman siya. Openatan lang namin yung battery. Nakatambak lang yan dito guys, madumi na. Yung gulong niya manipis na rin. Tumatagas yung langis ng shock niya guys. Ayan. So kinabit na nga yung battery para mauwi ko na. Ito na yung nangyari. So yun guys, uwi ko na yung MXI. Testing nga, start natin. One click. One click yan. One click. Pagtatakip ng tenga. Naibiyahe ko naman pauwi yung motor from Pandacan, Manila to North Caloocan, bagong silang. Yun nga lang, nalaglag yung fairing sa harap. Hindi ko kasi napansin na wala palang tornilyo. Pero kinabukasan, inumpisahan ko ng kalikutin yung motor. Ligpitan ko muna yung lock ng T-post bearing. Napansin ko kasi sobrang galaw nung manibela, parang mababaklas na. Assistant mekaniko. Nakabit na yung fairings. Pinaklas ko na rin yung mga panggilid. Inuunti-unti ko na rin kasing kalisin yung mga madadali na parts. Medyo madumi na rin yung langis niya guys. Tinanggal ko na rin yung makina sa chassis. Dito ko na inumpisang baklasin yung mga parts ng makina. Expected ko na rin naman na sira talaga to. Yun naman talaga yung gusto ko, bumili ng sira na motor para matuto ko magbuo ng makina. Tingnan nyo naman yung piston, grabe yung tama. Dito pa lang excited na ako. Ang sarap kasi magsimula from scratch hanggang mabuo mo yung gusto mo. Binaklas ko na rin yung magneto tsaka stator para matanggal ko na yung mga tornilyo na nagpapakapit sa crank. May part naman na madali lang baklasin. Meron ding part na mahirap. Dito ako sa part na to nahirapan sa pagbaklas ng sigunyal at paghiwalay ng crank. Hindi ko rin alam paano babaklasin tong sigunyal na to sa crank. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga kilala kong mekaniko. Ayun, tinuruan naman ako kung paano. Bumili daw ako ng fire torque at butane. Initan ko daw yung part na pinagkakabitan ng sigunyal. Tsaka ako daw pukpukin. Pero nagkamali ako ng pukpok na palakas ata. Ayun. Lumipad ang sigunyal. Palit sigunyal na yan par. Wala naman talagang tama yung sigunyal. Masyado lang akong tamang hinala. Yung may tama talaga is yung bearing nung cams. Pagkatapos ko mabaklas lahat ng parts ng makina, nilinisan ko na rin to. Sobrang kapal na rin kasi ng dumi tsaka yung bakas ng mga langis na tumagas. Sakto, ito yung magandang timing para linisan yung mga parts ng makina. Sabi kasi ni Boss Maki Works, mas masarap daw magbuo kapag malinis yung makina. Kaya ito, tamang linis lang. Mabalik naman tayo sa pyesa. Pumunta ako kay Boss Michael para ipapress at pa-align yung sigunyal natin. Binilang ko na kasi ito ng bagong bearing tsaka connecting rod. Kasi nabaklas na rin naman natin. Sayang naman kung isasalpak ulit natin. Hindi natin pinalitan ng bearing. Dala ko rin yung head ng time na yan. Kaya naisipan kong ipa-replace na rin to ng 0.3mm para maiwasan yung pag-leak ng coolant. After ko magpagawa dito kay Boss Michael, naghanap ako ng mabibilhan ng pyesa para sa Mio MXI na binubuo ko. At may nakita akong isang warehouse dito sa UDG. Napakaraming murang pyesa dito guys. Kung gusto mo nga mag-upgrade ng mga aftermarket na pyesa, marami dito guys sa UDG. Syempre bumili rin ako ng mga kailangan ko na parts para sa MXI ko. Ang kagandahan pa sa warehouse na to, pwede kang mag-business sa murang halaga. Worth 10k lang makapag-business ka na, makakapag-open ka na ng account sa kanila at makukuha mo na yung dealer price nila na napakalaki ng discount. Kagaya ng disc na to, tingnan nyo naman, di ba, napakaganda. Pero yung presyo niya 500 pesos lang. Pero tingnan mo yung dealer price, 200 pesos. Ang laki ng tutubuin mo kung ibebenta mo yan, edi 300 pesos agad ang kikitain mo. Kaya sa mga gusto mag-business, puntahan nyo na yung warehouse nila or i-message nyo yung Facebook page nila. Ilalagay ko dyan sa comment section yung page nila. Mabalik na nga tayo sa binubuo nating motor. Nabili ko na kasi lahat ng parts na kailangan. Isa na lang yung hindi. Yung block set natin. Pero standard lang guys. Stock pa rin yung piston at block natin. Pero ibang brand lang. Syempre nagsisimula pa lang naman tayo. Kaya hindi muna agad tayo didiin. Pag-aaralan muna natin kung mabubuo ba natin tong motor na to. Bumili rin pala ako ng steel brush para malinis ko yung chamber ng head cylinder natin. Effective naman yung ginawa ko kasi nalinis talaga yung chamber. Tapos nilinisan ko ulit yung mga crank. Linis lang tayo ng linis basta wag tayo magmamalinis. Nga pala, nakalimutan ko na kung paano buuin itong makina. Pero naghanap naman ako sa Google ng diagram ng makina ng MXI. So doon ako magbe-base. Ito yung mga dinownload ko.
So ayan yung diagram ng buong makina ng MXI. Naka-indicate din dyan kung ano yung mga unang ikakabit, unang isasalpak at huling isasalpak at kung paano. So dyan na tayo magbe-base sa pagbuo ng makina. Siyempre kung ano yung huli mong binaklas, yun din yung una mong ikakabit. Una kong kinabit ay yung sigunyal. Nilagyan ko muna to ng gasket maker or tinatawag na 3-band. Pagkatapos sinalpak ko din na agad yung sigunyal, tapos nilak ko na rin yung mga tornilyo. Kasunod naman ay yung mga gearing sa side ng magneto. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung nagtutulak ng langis papunta sa head para mag-circulate yung oil. Next na kinabit ko is yung timing chain naman. Kasunod ay yung mga gearing ng Bendix. Mali-mali pa nga ako ng pagkabit ng mga parts na yan. Pero ayos lang, mas natututo tayo sa mga pagkakamali natin. At ayun, kabit ko na ng maayos yung Bendix gear. Habang busy ako sa pagkakalikot, dumating na rin yung piston at block natin. Pinalalamove ko pa to from South Caloocan to North Caloocan. Napakabisa. MTK yung brand na nabili kong piston at steel bore pala yan guys. Pero okay lang yan. Matagal naman na tayong gumagamit ng steel bore at nagpa-practice pa lang naman tayo. After makabit tong crank, sinalpa ko na rin yung gulong para ma-balance ko ng maayos yung makina. Next naman na ikakabit ko is yung stator at magneto. Nilagay ko na rin yung mga piston ring sa piston pero may proper to na paglagay guys. Hindi lang basta isasalpak to. Pati paglagay ng piston sa connecting rod, kailangan alam mo kung saan yung intake at exhaust. Hindi daw kasi pwedeng mabaliktad yung piston, sabi ng mga kakilala nating mekaniko. Sunod na nilagay ko is yung base gasket at cylinder block na standard yung size. Nilagyan ko muna ng langis yung block para hindi maganit pag pinasok yung piston. Sunod naman na nilagay ko is yung elbow ng daanan ng coolant na nakakonect sa water pump. Next naman na i-assemble ko is yung ating head cylinder. Bumili kasi ako ng bagong cams at syempre ikakabit na natin to kasama yung mga rocker arm. Isa din sa dahilan kung bakit napakaingay ng motor na to kasi dahil sira yung kanyang cam bearing, kaya nga bumili tayo ng bagong cams. Kinabit ko na yung head gasket para makabit ko na rin yung head. Bumili na rin ako ng manual tensioner para tayo na rin yung mag-a-adjust ng tigas o lambot ng timing chain. Nakabit ko lang itong mga tornilyo ng stud and then ita-timing na natin itong makina. Yung tiniming ko to guys, hindi ako nag-base dun sa magneto. Dito lang ako sumisilip sa may butas ng spark plug kung yung piston ba ay nakaangat na o hindi. Or kung tawagin nila ay TDC. Doon naman sa cams ay ganun din yung ginawa ko. Kapag nakaangat na yung piston sa taas, binababa ko naman yung cams sa top dead center nila. Ito yung palatandaan na naka-top dead center. Nasa baba to guys. Ayan o, sa ganyan. Ayan. Madali lang naman daw i-timing yung makina ng motor, lalo na kung puro standard na pyesa lang yung ikinabit. Pero kung malalaking karga na yung ikakabit sa motor mo, kailangan ng gamitan ng degree wheel. At dahil nakabit na nga natin yung head, kailangan din natin to i-valve clearance. Syempre, magbe-base lang tayo sa clearance doon sa nakalagay sa U-box ng MXI. 0.0 mm sa intake at 0.16 naman sa exhaust. So magbe-base lang tayo sa standard clearance ng motor dahil standard lang naman lahat ng pyesa na kinabit natin. At tapos ko naman buuin yung makina ng MXI. Ngayon naman ikakabit ko na siya sa kanyang chassis at para isalpak na rin yung mga wirings. Hindi ko muna nilagyan ng coolant yung radiator kasi iti-testing ko muna kung aandar ba yung motor. Yun guys, nakabit natin yung mga wirings, injector. Medyo may problema pa sa injector kasi sira na yung ano niya. Parang gasket na plastic. Testing natin guys. Sana gumana. So dito pa lang kinabahan na ako, kala ko may mali akong nagawa. Yung pala yung Bendix lang yung may problema. Kailangan nakakabit yung pulley para mag-start. Kailangan kasing matulak ng backplate, yung parang bushing, para kumapit yung Bendix gear at mag-start. Kaya kinabit ko na lang yung buong CVT para sure na mag-start yung motor. Yun guys, nadali tayo na itong sa may bandang Bendix. Ito. Kala ko babaklasin ko na yung buong makina pero hindi pala. Bali ang nangyayari ito, tutulak siya palabas. Tutulak to, din mawawala ng kapit yung So yung nagiging problema kaya kala natin sira yung motor pero nag-start na siya. Kakabit natin yung panggilid. Sure talaga. Dito kinabit ko na yung pulley, drive pace at torque drive at belt para sure na aandar talaga yung motor. Okay, testing na natin. Sa part na to, sobrang saya ko na kasi napa-under ko na yung motor na from scratch. Ako lang yung bumuo. Malaking achievements na to para sa akin. After ko mapa-under yung motor na yan, nilagyan ko na ng coolant. May problema lang yung motor, kinakapos sa gas. Sira na kasi yung injector niya. Ang mahalaga, umandar yung motor. So sa next upload natin guys, papalitan ko to ng injector at bagong mga pyesa. So abangan nyo guys, kita kits.